Ayan, hello to everyone. So, nagbabalik po ulit tayo. Since tapos na yung reaction video natin sa Crispo, syempre mga kilig-kilig, yun, mga reaction natin yung sobrang nakilig na kilig. So, medyo ating lang tayo ng ilang araw. So, ngayon, meron ulit tayong ibang reaction video. Ewan kung matatawag itong reaction video or advice. Siguro mas preferred ko siya or siguro mas ano siya sa relationship and life advice. Ayan. Meron lang po tayong mga nabasa sa mga online, sa mga blow up, yung mga comment, kasi mahilig ako sa mga nag-scroll kasi guys. Wow! May paulit-ulit doon na napopost pero parang hindi siya napapansin. Ayan, so ako naman, napaisip tayo, so may mga konti, hindi actually guys, nasa sa inyo pa rin naman yung opinion or idea or ano ba yung mga kailangan i-advise sa kanya. Para sa akin lang naman ito, no? Kakaiba po tayo ng pananaw. Ang problema po ni Miss, ang tanong niya doon is, meron daw nanliligaw sa kanya. Pero, nag-aaral pa lang sila. Ngayon, since si girl, ayaw niya munang mag-boyfriend kasi patapos na din siya. Ngayon, ang sabi ng guy, willing naman daw siyang mag-antay. So, ang sagot ni girl, ikaw ang bahala. So, may assurance ba? Ayan. Naglagi daw silang nagtatawagan, hinahatid ni boy si girl dun sa school and laging magkausap din kapag wala namang ginagawa sa bahay, ganun. So, ang nangyari, may call sign na sila guys. Like love, be, mga ganun. Mga love yata, ewan ko kung anong call sign nila dun ba, hindi ko na kasi matandaan. Pero ang tanong is, sila na ba? No? Ayun. Anyway, pasensya na guys. So, ang sagot natin dyan ay hindi pa rin. Bakit? Hindi porket may call sign na kayo is matatawag nyo ng relationship yon or kayo na, or sila na, no? Kung wala namang malinaw, usapan sa inyo. So, siguro, ang pwede natin itawag dyan is, instead na relationship, situationship, no? Ibig sabihin, may connection, may lambingan, may feelings, pero walang label at walang commitment. Bakit walang commitment at walang label? Kasi nga guys, ginagawa nyo ang pangrelasyon. Walang kayo, pero para yung ano nyo is pangrelasyon yon. Pero wala kayong napagkasunduang relasyon. Pwede rin itong tawagin na MU or mutual understanding. Pwede natin tawagin na almost relationship. Pero para sa akin, ang pinakatamang tawag dyan is situationship. Kasi malinaw na kulang at walang kasiguraduhan. So ang tanong din is, bakit hindi sila magjowa? Kasi yung nangyari sa kanila, walang usapan o walang sagot na oo. Walang napag-usapan na kayo na. Yung lalaki lang, yung nagsabing maghihintay siya, pero yung babae, hindi naman nag-commit, yung neutral lang. Kaya ang nangyayari, may sweetness, may kilig, pero walang kasiguraduhan. At dito rin nagiging delikado yan. Habang tumatagal, mas lumalalim ang feeling at kadalasan hindi pareho ang level ng nararamdaman. So, sa mga ganyang setup, laging may isang masasaktan. Tandaan mo to, hindi porket may love at be na, or love at be na tawagan is kayo na or sila na. Hindi porket araw-araw magkausap is kayo na. At hindi porket naghihintay ay sigurado na ang ending. Kasi ang tunay na relasyon, may linaw, may usapan, at may commitment. Kaya kung nasa ganitong sitwasyon ka, tanongin mo yung sarili mo, masaya ka ba sa almost? O deserve mo ng sigurado? Minsan kailangan natin pumili guys, kung manatili ba tayo or manatili ka lang ba sa malabo o humingi ka ng malinaw. So, hindi lahat ng sweet may relasyon. Minsan, situationship lang yan. At doon, walang kasiguraduhan. So, ikaw, okay lang ba? Okay lang ba sa'yo yung ganito? Kasi minsan kasi guys, doon sa relationship or doon sa panliligaw stage or yung nagustuhan ka ng lalaki, no? Tapos, ikaw naman na babae, gusto mo din, pero nandun yung part na parang natatakot ka na mag-boyfriend kasi nag-aaral pa lang ako, kasi may mga responsibilidad pa ako sa mga magulang ko. Tapos, yung lalaki ini-entertain mo siya, nag-uusap kayo, ewan mo kung mag-friendship lang ba or nanliligaw na ba siya. And then, biglaan na lang gusto ng lalaki, may tawagan kayo at ikaw, gusto mo naman na may tawagan o umagri ka naman na love ang tawagan nyo or anumang klaseng endearment yan. Mamaya, yung isa, yung sinasabi ko na ang ending, meron isang masasaktan. Akala mo, yung paghihintay niya, akala mo yung parang sigurado ba? Yung isa,
parang may mag-assume, di ba? Kasi mag-agree ka na may tawagan kayo. So, yung lalaki, hindi mo alam na ganun pala na, or hindi mahawak yung isip niya na, ay, umagri na siya. So, meaning, mahal niya ako, meaning, kami na, di ba? May mga ganung bagay. Kaya, para sa akin, sa inyo guys, yung mga bata, mga nag-aaral pa lang dyan, mas maganda siguro guys na kung may mga gusto kayong mga lalaki or crush-crush, okay lang hanggang crush, ano? Pero normal lang din naman sa taong magkagusto tayo, di ba? Magmahal, ganun. Pero kung natatakot ka naman dahil may responsibilidad ka, pwede mo naman siguro sagutin siguro siya o para ano, at kung kaya mo naman i-balance yung pag-aaral at relasyon o kaya responsibilidad at relasyon, kaya mo namang i-balance, why not, di ba? Pero kung natatakot ka, kailangan mo talagang pumili ng isa. Either yung relasyon, hayaan mo responsibilidad mo, yung pag-aaral mo, sweet-sweet, love-love, ayun. So, mag-aaway, ang ending breakup, ayun. So, yung ano mo, naaantala na naman. So, kung may pangarap ka sa buhay, piliin mo kung ano yung tama. Kasi ang relasyon, ang pag-ibig, ang lalaki andyan lang yan, naghihintay. No? Pero yung pagkakataon na makatulong ka sa family mo, yung pagkakataon din na ayusin mo yung sarili mo, makapagtapos ka, mas worth it, no? Antayin mong makapagtapos ka sa pag-aaral, antayin mong makatapos ka kung anong responsibilidad na, ano, kung nasa matanda na sa stage of 40 plus, patas ka naman na, ay, gumalaw-galaw ka na. Baka mamaya mapag-iwanan ka. Nag-asawa ka, 50 years old. Tapos naging senior citizen ka, ilan pa lang yung nasa grade school pa lang yung mga anak mo, no guys? So, may kagandahan din. Hindi ko sinasabi or hindi ito advisable sa mga menor de edad o yung mga bata-bata pa, gano'n. Minsan din, may mga nasasabi kung minsan sa atin na parang mas maganda na mag-asawa ka ng ang bata ka pa kasi pag lumaki na yung mga yan, parang ka-age mo lang, ma-enjoy mo na ang buhay, parang magkakapatid lang kayo tignan. Oo, andun na yung part na maganda din yon. Pero, kung tutuusin din naman, di ba? Sa hirap ba naman ng buhay ngayon, unahin mo pag-aasawa, di ba guys? Mas maganda na i-enjoy mo pagkadalaga or pagkabinata or kung sawa ka na, kung may napupusuhan ka, hindi porket may napusuhan ka, isagot agad o kaya ligaw na agad. O magantay ka muna. Isipin mo muna siya, paliiwam o kaya pag-isipan mo or ay, ano yung ugali niya. Ugali, importante yung ugali. Pero kung minsan din naman, kahit pasabihin natin na, alamin mo yung ugali. Yung pala, di ba? Hindi naman lahat ng natin, nagiging asawa natin is alam mo na agad yung one. Minsan, bait lang yan sa kasi ligaw-ligaw, nasa stage of boyfriend, sweetness, ganun. Pero pag kayo nag-asawa, naku, Diyos ko, kalbari yung buhay nyo, oh my God. Doon nalalabas lahat ng attitude. Guys, totoo yun. Ayan, so, gaya sa atin kung minsan, di ba? Kaya, sa akin nun, guys, hindi ako, sabi ko sa sarili ko, ayaw ko balang araw pag nag-asawa ko, ayaw kong pinag-aawayan yung pera. Minsan, tapos hindi ako pala guys, hindi ako pala, kailangan ko na, hindi ako ganoon nung dalaga ako. So, andun na yung part na, nung nag-asawa na tayo, doon mo na ma-realize, parang may mali, hindi naman ako ganito nung dalaga ako, hindi naman ako, parang pag nanay ka na, di ba, minsan, parang nagiging mukhang pera ka na, no? Yun yung term nila, mukhang pera daw yung mga nanay, ikaw na yung mag-alaga, ikaw na magbuntis, ikaw na mag-postpartum, ikaw nang bibili sa mga kailanganin sa loob ng bahay, ikaw nang may responsibilidad sa trabaho at sa bahay. Ang malaman mo. Ayun lang guys. Maraming salamat. Kung meron man tayong medyo na-miss, meron man tayong hindi nasabi, pwede nyo i-comment down para sa ganun. Mababasa po. Isa po siyang follower din. Mababasa po niya dito sa mababasa po niya dito sa baba. Anyways, ikakat din po natin ito and then sa blue up para sa ganun ma-follow niya, niya yun, masundan niya yun para mapunta siya dito. Kung may mga advice pa kayo, always welcome po kayo na i-comment down po para sa mga karagdagan. Ayun lang po kasi tayo inaantok na din. Maraming salamat. God bless you all. Thank you.